Marami ng investor ang nagdesisyong umatras sa Pilipinas. Ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relation Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Marami na nag-pull out kasi nga kumababa ang business confidence at saka, corruption scares away investors. Bakit? Kasi it increases the cost of business. Siyempre, manghihingi ng lagay yung mga people that they deal with in government. If I'm an investor, asan ang ROI ko? Asan ang return on investment ko? Wala, di ba? So I would rather invest in other countries where I can make more money and it will be easier for me to do business in those countries. Ayon kay Guidote, sa nakalipas na 3 taon, nagnegatibo ang net foreign direct investment sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok. Pag walang masyadong nag-invest, wala rin masyadong trabaho. So pag walang trabaho yung mga tao, there's a higher incidence of poverty. Nang tanungin kung paano muling maibabalik ang tiwala ng mga investor, ito ang tugon ni Guidote. The government has to be accountable. And who has to be accountable? Those that approve the General Appropriations Act. So if they cannot address that, then you need a change in leadership. And I think that's almost an impossible demand for them to do because they want to stay in power. So we will have to demand for a change in leadership. Hopefully the president resigns. Umabot sa 1.7 trillion pesos ang nawalang halaga sa mga kumpanyang nakalista sa Philippine Stocks Exchange dahil sa pangamba ng mga investor sa korupsyon sa mga flood control project. Ayon kay Securities and Exchange Commission Chairperson Francis Lim, hindi kahinaan ng ekonomiya ang dahilan ng pag-alis ng mga investor, kundi ang kawalan ng tiwala dahil sa mga isyong may kinalaman sa integridad at katiwalian. Dagdag pa niya, kapag bumagsak ang tiwala ng mga investor, apektado ang gobyerno at ang publiko dahil humihina ang pagpasok ng kapital na tumutulong sa paglago ng ekonomiya. Tulungan niyo na po ang Pangulo. Tulungan niyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Kasi kapag lagi pong may ganito na sitwasyon, negatibo yung tingin dyan eh. So baka hindi gumanda ang dating ng ekonomiya sa atin because baka puro negative ang makita ng ibang bansa. What's the point? Mayaman ka pero magnanakaw ka.